Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay wala nang ibang nagawa si Yao Ditian kung hindi ang magmamakaawa para mapatawad lang siya ng ating bida sa lahat nilang mga nagawa. Pero mas lalo lang siyang iniinis ng ating bida dahil hindi raw niya naririnig kung ano ang mga sinabi ni Yao Ditian, dapat lakasan niya ng kakaunti ang kanyang boses. Kahit nahihiya ay inilinaw ni Yao Ditian sa ating bida na ang kanyang sinabi ay humihingi siya ng patawad. Gawin lang raw ni Chu Ziyu ang dapat na gawin sa kanya basta huwag lang niyang idamay ang kanilang pamilya. Sa sandaling narinig ni Chu Ziyu ang paghingi ng patawad ni Yao Ditian ay tumawa siya ng malakas, siya raw na si Chu Ziyu ay likas ng mabait, hindi raw siya basta-bastang pumapatay ng tao. Ang mga babae ng kanilang narinig ang sinabi ni Chu Ziyu ay pinipilit nilang hindi matawa. Paano raw nasabi ni Chu Ziyu na siya ay likas ng mabait? Kanina ay sinampal niya si Zhang Dequan hanggang ito ay mawalan ng buhay, matatawag raw bang likas na mabait ang paglumpok kay Gu Qingshan at ang tatlo niyang kasama sa isa lang na galaw, at ngayon ay binigyan pa niya ng maraming suntok ang isang patriarka na halos mawalan na ito ng buhay. At nagtataka si Yao Ditian dahil sinaad sa kanya ni Chu Ziyu na mayroon raw siyang mahalagang sasabihin. Sabay seryoso niyang inihayag kay Yao Ditian na nasa ilalim raw ng kanyang proteksyon si An Jiu. Kung maglakas loob silang gambalahin muli si Miss An ay hindi siya magdadalawang isip na lipulin ang buo nilang pamilyang Yao. Nang narinig ni Miss An ang sinabi ni Chu Ziyu ay hindi siya makapaniwala, naisip din ni Miss An na magsisikap raw siya ng husto sa kanyang cultivation. Inilabas din ni Chu Ziyu ang kasulatan ng marriage contract ni Miss An at ni Yao Ditian, wika pa niya na kailanman ay hindi hinahangad ni Miss An ang makipag-ugnayan sa pamilyang Yao. Hindi raw nila kinakailangan na patayin si Miss An upang patahimikin, narito ang kasunduan ng kasal, at ngayon mismo ay siya na ang magpapawalang bisa nito para kay Miss An, kaya mula ngayon ay wala nang kahit anong ugnayan ang pamilyang Yao sa pamilyang An. Hindi naman makapaniwala si An sa kanyang mga nalaman at napapatanong kung kailan pa raw nakuha ni Chu Ziyu ang kasunduan sa kasal. Doon ay ipinakita ni Chu Ziyu sa lahat ng tao kung paano niya pinunit ang kasunduan sa kasal ni Miss An at ang hangal na young master. Sa sandaling nakita ng patriarka ang ginawang kilos ni Chu Ziyu ay masyado siyang nainis, na kanyang iniisip na kung sino raw ba si Chu Ziyu sa kanyang inaakala, talagang pinahiya niya sa lahat ng tao ang kanilang pamilyang Yao. Maging si Yao Ditian ay masyadong natulala na wala na lang ibang nagawa kung hindi tingnan ang papel na pinunit ni Chu Ziyu na nahulog papunta sa kanya. Kaya hindi na nga siya makatiis kung hindi kanyang sinigawan ng ating bida, na ngayon ay nasa itaas pa raw si Chu Ziyu pero 3 taon mula ngayon ay dapat niya itong tandaan na ang kapalaran at kalagayan ng tao ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Pero ngumiti lang si Chu Ziyu na kanyang tinanong si Yao Ditian na kung ano raw ba ang kanyang gagawin pagkalipas ng 3 taon. Sa isip-isip naman ni Yao Ditian na 3 taon raw ba ang tanong ni Chu Ziyu, paano raw ba siya makapag-breakthrough sa Saint King sa loob lang ng 3 taon, kahit sa oras raw na yon ay tiyak mapapahiya lang siya ni Chu Ziyu. Dahil hindi pa rin nagbigay ng sagot si Yao Ditian sa tanong ng ating bida ay tumalikod na si Chu Ziyu. Hanggang dito na lang raw ang kanilang pag-uusap dahil kinakailangan pa niyang makarating doon sa gitnang rehiyon bago magbukas ang Huang Tian Tower, kaya hindi na siya magsasayang ng oras na makipagbangayan sa kanilang lahat. Kung gusto man nilang maghigante ay handa naman siyang harapin sila kahit anumang oras. Nang napansin ng dalawa na papaalis na si Chu Ziyu ay agad na sinabihan ng babae na nagngangalang Ye Huangwu si Jian Qiu na kailangan raw nilang sundan ang binata. Makalipas ang ilang mga oras, dito sa kalagitnaan ng kagubatan, makikita si Chu Ziyu na siya ay naglalakbay upang mabilis siyang makarating sa gitnang rehiyon. Pero napatigil siya sa kanyang paglalakad dahil naramdaman niya na kanina pa nakasunod sa kanya ang dalawa, kaya sinabihan sila ni Chu Ziyu na itigil na nila ang kanilang pagtatago, bagkus ipakita na lang nila ang kanilang sarili. Dahil dito ay wala na lang ibang nagawa ang dalawa kung hindi ang lumabas sa void. Sinaad pa ni Ye Huangwu sa ating bida na hindi raw niya inaakala na madidiskubre sila ng binata. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu habang hindi maalis ang kanyang tingin sa dalawa na ang lalaki raw na ito ay mayroong taglay na mala-immortal na tindig, napakalakas ng kanyang aura, at ang antas ng kanyang cultivation ay malamang nasa huling yugto ng Saint King Realm, at tungkol naman sa babae na nakasuot ng makukulay na kasuotan, bagamat medyo mababa ang kanyang cultivation na nasa ika-4 na yugto ng Saint King ay sa ganitong antas ng cultivation ay tiyak hindi pangkaraniwang tao ang dalawa na ito, siguradong mayroon silang malaking pinagmulan,
Marahil raw ba kaya na maging mataas ang kanyang profile kanina kaya ngayon ay pinagtutuunan siya ng pansin ng dalawang ito. Doon ay seryoso na tinanong ni Chu Ziyu ang dalawa na kung bakit sila nakasunod sa kanya. Sa tanong ng ating bida ay nilinaw ni Ye Huangwo na wala silang masamang intensyon kay Daoist Chu Ziyu. Pero bago raw ang lahat ay hayaan muna siya ni Daoist Chu Ziyu na magpakilala. Ang kanyang pangalan ay si Ye Huangwo na nanggaling sa ancient family. Katulad kay Daoist Chu Ziyu ay papunta din sila doon sa gitnang rehiyon. Nagpakilala din si Jian Qiu sa ating bida, siya raw ay si Jian Qiu ang kasalukuyan na master ng Changji Pavilion. Nang nalaman ni Chu Ziyu kung ano ang pagkakilanlan ng dalawa ay kanyang iniisip na ito raw ay nakakagulat dahil hindi ordinaryong tao ang dalawang ito. Sa kanyang pagkakaalam ay mahaba at makulay ang kasaysayan ng Changji Pavilion pagdating sa pundasyong kasaysayan. Maihambing pangaraw ito sa isang banal na lupain at sinaunang marangal na angkan, bigla na lang raw lumitaw ang paksayon na ito sa kontinente ng Tianqiong at nagsimulang mang-alap ng impormasyon, hindi din ito nakialam sa tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng pangunahing paksayon sa kontinente, ni hindi din ito aktibong nagdulot ng kaguluhan, kaya nananatili itong napakababa ang profile, bagamat tila wala silang pakialam sa mga pangyayari ay nananatili pa rin silang lubhang misteryoso. Dahilan upang iniiwasan sila ng mga banal na lupain upang hindi magalit. Tungkol naman kay Ye Huangwo ay masasabi niya na hindi din mababa ang kanyang katayuan, siya ay nagmula sa sinaunang pamilyang Ye, at batay sa kanyang lakas ay maituturing siyang isang ninunong nasa pinakamataas na personalidad sa pamilyang Ye. Doon ay nagbigay ng paggalang si Chu Ziyu sa dalawa pero ito lang raw ang dapat nilang malaman na likas na sa kanyang sarili ang pagiging prangka at ayaw niyang magpaligoy-ligoy. Dahil nakasunod raw silang dalawa sa kanya ay malinaw na mayroon silang dalawa na nais na pag-usapan, kaya mas mabuti pang magsalita sila ng tapat at direkta upang hindi sila manghula pa at upang hindi ito mauuwi sa hindi kinakailangan na hindi pagkaunawaan, at lalo lamang itong magkagulo. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay nagkatinginan ng dalawa kung kanila bang sasabihin kung ano ang nais nilang pag-usapan patungkol sa ating bida. Kaya nagsalita itong si Jian Qiu. Tinanong pa niya ang ating bida na kung ang suntok raw ba na ginamit ni Chu Ziyu noong naglaban sila ng ancestor ng pamilyang Yao ay mayroon bang kaugnayan sa emperador ng mga tao. Sumagot si Chu Ziyu ng tama, iyon ay mayroong kaugnayan sa emperador ng mga tao, at tinatawag din ang suntok na iyon na Human Emperor Feast. Sa sandaling nakumpirma ng dalawa na totoong mayroong kaugnayan sa emperador ng mga tao ang suntok ni Chu Ziyu ay masyado silang nabigla. Naisip din ni Chu Ziyu na ang emperador ng mga tao ay isang maalamat na nilalang. Kung babalikan ang kasaysayan nito ay umabot pa ito sa panahon bago ang sinaunang panahon, hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin sa kontinente ng Tianqiong ang naniniwalang kathang-isip lamang ang emperador ng mga tao at hindi ito umiiral. Mayroon daw kakaiba sa Emperor Feast na kanyang ginagamit dahil noon ay wala man lang nagbibigay pansin nito, kung mayroon daw espesyal nito ay tiyak alam ito ni Senior Walu Fei. Sinabi din ni Jian Qiu sa ating bida na ang tao raw na kasing lakas ni Daoist Chu ay tiyak hindi maaring hindi magiging hindi kilalang tao, hindi raw siya nais na magyabang ngunit nang mula nang siya na ang namahala sa Changji Pavilion ay ang kanilang network ay kumalat na sa buong kontinente ng Tianqiong. Maging eksperto man sila mula sa lahi ng demonyo o lahi ng mga barbaro ay mayroon silang tala tungkol sa kanilang lahat, ngunit minsan ay wala pa siyang marinig patungkol kay Daoist Chu. Talagang napakabihira itong mangyari. Iniisip naman ni Chu Ziyu na ang dalawa raw ba na ito ay kanilang nahulaan na nanggaling siya sa hinaharap, hindi raw maari na mabunyag kung ano ang kanyang pagkakilanlan, siya raw na isang Saint King ay kaya niyang tawirin ang ilog ng panahon, kahit isang baboy ay malalaman na mayroon siyang dalang napakahalagang kayamanan. At napabuntong hininga na lang siya dahil malamang mayroong isang quasi-emperor na nakatago. Kapag siya ay naging target ng mga iyon ay tiyak wala siyang matatakbuhan, kung alam lang raw niya sana na ganito pala kalawak ang imahinasyon ng mga tao sa panahon na ito ay hindi sana siya masyadong nagpasikat. Pero ayos lang raw ang lahat dahil mayroon na siyang paraan para kanya itong maitama, ang dapat lang niyang gawin ay patayin ang dalawang ito. Doon ay seryoso na tinanong ni Jian Qiu si Chu Ziyu na kung hindi raw ba siya nanggaling sa panahon na ito. Sa tanong ni Jian Qiu ay buo na ang pasya ni Chu Ziyu na patayin ang dalawa. Ang una raw niyang dapat na gawin ay patayin ang babae na si Ye Huangwo.
Dahil hindi nakapagbigay ng sagot ang ating bida ay nakangiti na sinaad ni Jian Qiu sa kanya na tulad raw sa kanyang inaasahan na talagang hindi nanggaling sa panahon na ito si Chu Ziyu. Si Chu Ziyu na nakikinig kay Jian Qiu ay mas lalo na niyang itinutok ang kanyang daliri sa babae na si Ye Huangwu upang ito ang una niyang patayin. Tinanong din ni Jian Qiu ang ating bida na kung isa raw ba siyang sinaunang eksperto na bago pa lang nakalaya mula sa pagkakaselyo. Sa sandaling narinig ni Chu Ziyu ang huling tanong ni Jian Qiu ay natigilan siya sa kanyang binabalak na masyadong nabigla. Sabay tinanong niya ang dalawa na kung paano raw ba nila nalaman ang patungkol doon. Sa ipinakitang reaksyon ni Chu Ziyu ay natuwa si Ye Huangwu dahil talagang tama ang kanilang hinala patungkol sa pinanggalingan ni Chu Ziyu. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng ating bida dahil hindi pa raw sinasabi ng buo nitong dalawa kung ano ang dapat nilang sabihin. Kung ipinagpatuloy pa raw nila ang paligoy-ligoy ay tiyak na patay na niya sila. Wika pa ni Jian Qiu sa ating bida na simple lang raw ang dahilan kung bakit niya ito nahulaan. Ang una ay noong nasa Zulu Academy pa siya ay marami siyang sinaliksik na mga makabagong tala ng kasaysayan tungkol sa kontinente ng Tianqiong, at ang pangalawa ay ang pinakamahalaga, dahil napansin niya na bigla na lang siyang lumitaw mula kung saan, kaya natural doon nila naisip na hindi talaga siya nanggaling sa panahon nila ngayon. Matapos magpaliwanag si Jian Qiu ay sinabayan naman siya ni Chu Ziyu, tulad raw sa kanyang inaasahan sa kasalukuyang pinuno ng Changji Pavilion, kahanga-hanga raw talaga ang talas ng kanyang pagkaunawa. Nagtanong din si Jian Qiu sa ating bida na kung ano din daw ang kalagayan ng Changji Pavilion sa kanyang panahon. Kaya gumawa ng kwento si Chu Ziyu na 1,000,000 taon na raw ang nakalipas, napakasagana ng Changji Pavilion. Ngunit kahit ganoon kung ihahambing sa kasalukuyang general ng Sword Pavilion ay mayroon pa rin kakaunting agwat. Nagtanong din si Ye Huangwu sa ating bida na kung ang Human Emperor Feast daw ba na kanyang ginamit ay pamana ng emperador ng mga tao. Agad naman na itinanggi ni Chu Ziyu ang tanong ni Ye Huangwu, dahil ang emperador ng mga tao ay isang maalamat na nilalang, wala raw siyang ganoon na kapalaran para maging disciple ng emperador ng mga tao. Samantalang ang dalawa na nakikinig sa ating bida ay nagtataka kung totoo raw ba ang kanyang sinabi. Nagsaad din sa kanila si Chu Ziyu na kung wala na raw silang ibang sasabihin ay mauuna na siya sa kanilang dalawa, hanggang sa muli nilang pagkikita. Nang tumalikod na ang ating bida ay bahagya muna siyang pinahinto ni Jian Qiu. Dahil dito ay nagtataka na lumingon si Chu Ziyu sa dalawa. Wika pa ni Jian Qiu sa ating bida na ang lakas raw na taglay ngayon ni Daoist Chu ay karapat-dapat na may sama sa Saint King Rankang. Pagbalik niya sa Changji Pavilion ay mag-update agad siya sa ranggo sa loob ng isang araw. Ngunit tungkol sa bahagi ng pagpapakilala ay mayroon pa bang nais na idagdag si Daoist Chu? Sumagot si Chu Ziyu na siya raw ay nakawala lang mula sa pagkakaselyo kaya nandito siya sa panahon na ito, at natural na makibagay siya dito. Kaya hindi na niya kinakailangan na mag-alala si kapatid na Jian, gawin na lang niya ang nararapat ayon sa mga patakaran ng kanyang Changji Pavilion, habang siya naman na si Chu Ziyu ay sa buong buhay niya ay namuhay ng hayagang walang itinatago. Ang pagtatago ng kanyang pinagmulan ay isang malaking insulto sa kanyang sarili. Si Ye Huangwu nang narinig ang sinabi ng ating bida ay lubos siyang humanga dahil napakamapangibabaw raw ng tindig ng ating bida, gaya nga ng inaasahan sa isang sinaunang makapangyarihan na eksperto. Nang tumalikod na si Chu Ziyu upang umalis ay ngumiti siya na kanyang iniisip na hindi na din daw masama ang pagkikipagkita kay Jian Qiu na ang pinuno ng Changji Pavilion, isa itong magandang hindi pagkakaunawaan, at kahit papaano ay tuluyan nitong nalutas ang usapin tungkol sa kanyang pinagmulan. Lumipas ang kinabukasan ay lumipat ang eksena dito sa Central Region sa Mengxing City. Maririnig dito ang mga tao na kanilang pinag-usapan ang patungkol sa pagtaas ng dami ng bilang ng mga cultivator na dumating sa kanilang city, mas mataas pa raw ito kumpara sa mga umaalis. Ang lahat raw ng mga dumating na cultivator ay naparito upang kanilang masaksihan ang star shower. Sinasabi din ng iba na hindi lang raw ang star shower ang dahilan kung bakit pumunta sa lungsod ang ibang mga cultivator. Makikita din si Chu Ziyu na nakikinig sa itaas. Kanyang pinakinggan ang pinag-usapan ng dalawa na 300 taon na raw ang nakalipas. Ang pinuno ng pamilyang Zhou na isa lang ordinaryong cultivator noon ay umakyat sila sa star platform upang panuorin ang star shower sa gabi. Sa isa raw pambihirang pagkakataon ay nakakuha sila ng kataas-taasang kayamanan. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang kanilang pag-angat hanggang sa tuluyang nagbago ang kanilang kapalaran. Pero gayunpaman,
Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung ano ba talaga ang kayamanan na yon. Kaya nasabi ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na mukhang interesante raw kung ano talaga ang star shower. At nagkataon din na 15 ngayong gabi kaya pupunta siya doon upang manood. Doon ay ipinakita ang tore ng star platform. Pero nabigla si Chu Ziyu dahil bigla na lang sumigaw ang isang lalaki na kanyang pinaalam sa lahat na mayroon daw mahalagang balita dahil ang Changji Pavilion ay muling nag-update. Wika pa niya na ang Saint King list na nananatiling hindi nagbago sa isang siglo ay ngayon tuluyan na itong nagbago. Biglang-bigla din itong dalawa dahil hindi lang raw ang Saint King Rankang ang nagbago kung hindi pati na din ang bagong Saint King Rankang ay nabago. Ang makapangyarihan raw na eksperto na nagngangalang Chu Ziyu ay sabay na nakapasok sa Saint King Rankang at bagong Saint King Rankang, siya ay pumwesto sa ika-76 na ranggo ng Saint King Rankang, dahilan upang mapalitan ang New Demon Lord ng lahi ng mga demonyo. Samantala, pumwesto naman siya sa ika-3 sa New Saint King Rankang, dahilan upang maungusan niya ang Barbarian Child ng Barbarian God Tribe. Makikita naman ang ating bida na tahimik lang na nakikinig sa pag-uusap ng mga tao patungkol sa kanyang pangalan. At hindi niya mapigilan na matawa dahil talagang ang bilis kumilos ng Changji Pavilion.